Para po sa mga naniniwalang nakakapagligtas ang pagpapabautismo, isa po ang 1 Peter 3 verse 21 sa ipinagpapalagay po nila na magpapatahimik sa mga hindi naniniwalang nakakapagligtas ang pagpapabautismo. Now, he's allowing Mike Tyson to trap him in the corner. Para naman po sa iba, naniniwala silang water baptism pa rin ang tinutukoy dito sa verse na ito. Pero nire-represent lang nito ang internal reality na sumampalataya nga ang isang tao sa Panginoon. So para sa kanila, ang baptism po dito ay water baptism na illustration ng tunay na pagliligtas ng Panginoon. Well, sa video na ito, patutunayan ko po sa inyong nakakapagligtas ang baptism na tinutukoy dito, pero hindi po ito ang water baptism. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Ang sabi po sa 1 Peter 3 verse 21, corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ. Ang bautismo po na tinutukoy ni Pedro dito ay hindi water baptism, kundi tumutukoy sa suffering ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagkamatay, at sa dulo nga po nito ay muli siyang nabuhay. Pero alam niyo po, kahit hindi po water baptism ang tinutukoy dito, hindi po ako naniniwalang optional ang baptism para sa isang mananampalataya. Utos pa rin po yun ng Panginoon. Ngayon, tingnan po natin ng mabuti, pati ang internal evidence dun sa 1 Peter at ang wider testimony ng New Testament tungkol sa baptism na ito. Pag tiningnan po natin ang mga literal or word-for-word translations, makikita niyo po talaga na ang sinasabi ni Peter na nagliligtas ay yung tinawag niyang baptism. Hindi niya po sinasabing yung nilalarawan ng baptism ang nagliligtas, kundi yung baptism mismo. Mababasa din po yung mga salitang corresponding to that. Ang ibig pong sabihin niyan, itong baptism na ito ang antitype ng naranasan na salvation nila Noah dun sa verse 20, yung prior verse. Sabi po sa verse, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. So kung paanong naligtas si Noah at ang family niya mula sa baha habang nandun po sila sa loob ng ark, ganun ding nagliligtas ang baptism na tinutukoy ni Peter. Isa po sa mga sources ng confusion dito ay ang maling paggamit ng iba sa binanggit ni Peter na water dun sa verse 20. Ginagamit po nila itong proof text para ipaliwanag na water baptism ang nagliligtas dito. Pero tingnan niyo po ito. Ano po ba ang nagligtas kay Noah sa verse 20? Hindi po yung tubig. Yung tubig nga po ang pumatay eh. Kaya nga ang sabi, they were saved through water. Yung through water po dyan, hindi nangangahulugang sa pamamagitan ng tubig. Ibig pong sabihin niya naligtas sila kahit naliligiran sila ng tubig kasi nakasakay sila sa ark. Aware naman po kayo siguro dun sa kantang Through the Fire. Kahit na dumadaan sa apoy, yun po yung ibig sabihin ng through the fire. So ito, through the water, kahit dumadaan sila sa tubig, ligtas sila kasi nandun sila sa loob ng ark. At marami naman pong mag-aaral ng Biblia ang kumikilala sa ark bilang type at ang Panginoong Hesus naman ang antitype. Pag sinabi pong antitype, ito po ang ultimate reality ng type. Ilan po sa mga halimbawa ng type sa Bible ay si Adam, si Melchizedek, yung Passover Lamb, at marami pa pong iba. Yung antitype po o ultimate reality ng mga ito ay walang iba kundi si Kristo. Si Adan, ang ultimate reality po niya ay si Jesus. Kaya ang tawag po kay Jesus ay Second Adam. Si Melchizedek, pinakita pong type siya ng Panginoong Jesus doon sa Hebrews. Tapos ang Passover Lamb po, ito po ay nagpo-point sa Panginoong Jesus. So type po ang Passover Lamb at ang ultimate reality nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Dito po sa verses na tinitingnan natin, ang kinikilalang type dito ni Kristo ay yung ark, kung saan nasa loob sila Noah at naligtas sila mula sa baha na judgment ng Diyos. And kahit po sa 2 Peter, consistent si Pedro na ang tubig doon ay hindi nagligtas, kundi destruction ang dala nito sa lahat ng nasa mundo. Ang sabi po sa 2 Peter 3 verse 6, at sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Pero ano po ang dapat gawin para maligtas? Hindi po sinabi ni Peter doon na mabaptize, kundi magrepent. Magbago ng isipan. From unbelief to belief. Yan po ang repentance eh.
Ang sabi po sa 2 Peter 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. And kung itutuloy po natin yung pagbabasa dun sa 1 Peter 3 verse 21, ayaw po ni Pedro na ma-misinterpret siya dahil hindi ang water baptism ang tinutukoy niya. Hindi po ito literal or ceremonial water baptism. Hindi po niya kailangan, actually, yung sinabi niya po dun, hindi sa pamamagitan nung naglilinis ng dumi, which clearly pertains to water. Hindi po niya kailangang ibigay yung clarification na yon, hindi niya kailangang sabihin yon kung water baptism yung nasa isipan niya. So kung hindi ito water baptism, anong baptism itong nakakapagligtas? Bago po natin yan tingnan mabuti, tingnan po muna natin ang ilan pang patunay na ang water baptism ay hindi nakakapagligtas. Una, kung ang water baptism po ay nakakapagligtas, nakakapagtaka na ang Panginoon mismo wala pong binautismuhan. Ang sabi po sa John 4 verse 1 to 2, nabalitaan ng mga Pariseyo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan at mas marami na ang nabautismuhan niya kahit na hindi mismong si Jesus ang nababautismo kundi ang mga tagasunod niya. Pangalawa, si Pablo po mismo nagpapasalamat na may mga hindi siya nabautismuhan. What? Oh. Dapat po ba itong sabihin ng isang apostol kung ang water baptism pala ay nakakapagligtas? Tingnan po natin yung sinabi niya. Sabi po sa 1 Corinthians 1 verse 14 to 16, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Kaya walang makapagsasabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. Binautismuhan ko rin pala si Stefanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Bakit ganyang magsalita si Pablo kung nakakapagligtas naman pala ang water baptism? Ano po ba ang mas mahalaga para sa kanya? Tingnan po natin yung sinabi niya sa susunod na verse. Sa 1 Corinthians 1 verse 17, ang sabi niya po, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. At hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao, upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Tandaan niyo po yung binigyan ko ng emphasis doon, kung ano yung tunay na may kapangyarihang magligtas, ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Tandaan niyo po na mabuti yan dahil connected po yan doon sa tinutukoy ni Pedro na baptism. Liban po doon sa mga nabanggit ko, mababasa rin po natin na si Zacchaeus. Natanggap po niya yung kaligtasan bago pa magpabautismo sa tubig. Tapos yung magnanakaw po na sumampalataya sa Panginoon habang nakapako sila sa krus, naligtas kahit hindi nagpapabautismo sa tubig. Sila Cornelius po at yung sambahayan niya sa Acts chapter 10, naligtas muna bago nabautismuhan sa tubig. Kung naligtas po ang mga yan na hindi nabautismuhan or bago man lang sila mabautismuhan, matibay na evidence na po yan na hindi nakakapagligtas ang pagpapabautismo sa tubig. So, kung hindi water baptism ang tinutukoy ni Pedro, ano? Ang tinutukoy pong baptism dito ay ang baptism na dinanas ng Panginoon. Pero hindi po ito yung water baptism na dinanas niya kay John the Baptist. Ito po yung baptism na nabanggit din ng gospel writers na sila Luke at saka Mark. At huwag niyo pong kakalimutan na ang pinagmulan ng account ni Mark or yung story niya ng gospel ay si Peter mismo. And kahit si Matthew, may parallel reference po siya dito kahit di niya nabanggit yung mga salitang baptism. Tumutukoy po ito sa kamatayan ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa Luke 12 verse 50, I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is finished. Hindi po yan yung water baptism niya with John the Baptist. Matagal na pong tapos yun. Tumutukoy po yan sa gagawin niyang pagbabayad sa mga kasalanan natin. Sabi naman po sa account ni Mark mula kay Peter, sa Mark 10 verse 38 to 39, you don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. Parehas po ang baptism na tinutukoy niya dyan at sa nabasa natin kay Luke. Again, hindi po yan water baptism. Yan po ang dadanasin niyang paghihirap para tubusin tayo sa mga kasalanan natin. Ang sabi ko po kanina, parallel ito dun sa sinabi ni Matthew kahit hindi niya nabanggit ang salitang baptism. Ang sabi niya po sa Matthew 20 verse 22, but Jesus replied, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink? They said to him, we are able.
Yung cup po dyan ay ang cup of suffering na binanggit din ng Panginoon sa prayer niya sa Garden of Gethsemane. So yung baptism na binabanggit dyan at yung cup ay tumutukoy parehas sa paghihirap at kamatayan na dadanasin ng Panginoon alang-alang po sa ating mga makasalanan. Dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoon, maliligtas ang sinumang sasampalataya sa Kanya. Yun po ang bautismong makapagliligtas sa atin. At yun ang bautismong tinutukoy ni Pedro. Sa verse 21, clarify na po ni Peter na hindi bautismong gumagamit ng tubig ang tinutukoy niya. Hindi daw ito yung bautismong nag-aalis ng dumi sa katawan. Ito po kasi ang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Bago ko po ipaliwanag sa inyo yung ibig sabihin nung an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ, ipapakita ko po muna sa inyo na sa context pa lang, makikita na yung paghihirap at kamatayan nga ng Panginoon ang tinutukoy ni Pedro. Pag binasa po natin ng 1 Peter, lagi niyang pinapakita o ikino-connect yung pinagdadaanang suffering ng mga believers dun sa pinagdaanang suffering ng tagapagligtas. Sa 1 Peter 1 verse 6, sabi po ni Peter sa suffering Christians, "In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials." Tapos matapos lang po ang 4 na verses, sinabi ni Pedro tungkol sa Panginoon. Sa verse 11, ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. And then sa next chapter, sa chapter 2 verse 19, sabi po ni Peter, "Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya." And bakit hindi po sila pagpapalain? Ginagaya nila ang example na binigay ng Panginoon. Tapos lalaktaw lang po tayo ng isang verse, mababasa na naman natin na kinoconnect ni Peter ang suffering ng believers sa suffering ulit ng Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 21 to 24, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Iniinsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. So, commendable po ang ginagawa ng believers sa pagtitiis nila kung naghihirap sila kahit wala silang ginagawang masama. Kasi nga po ang Panginoon mismo, sinless, pero nagsuffer din siya para sa atin. And then, sa chapter 2 na po yan. Sa next chapter, chapter 3, makikita pa rin po natin ang encouragement ni Peter sa believers, lalo na kung nagsasuffer sila kahit mabuti naman ang ginagawa nila. Sabi niya po sa 1 Peter 3 verse 14, "Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo." So magdudusa sila dahil sa paggawa ng tama o mabuti, at kailangan po nilang tiyaking malinis ang konsensya nila. And then, kinonect na naman po ni Pedro ang suffering nila sa suffering ng Panginoon. Laktaw lang po tayo ng 3 talata. Sabi niya sa verse 18, "Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin." And then, lalaktaw lang po tayo ulit ng 2 verses. Mababasa na po natin yung bautismo na nakapagliligtas na pinag-uusapan po natin ngayon. Nakikita niyo po sana ng malinaw kung gaano kakonektado ang discussion na ito ni Peter sa kanila. Yung suffering ng believers, tapos kinoconnect niya sa suffering ng Panginoon. And so, yung baptism na sinabi niya nagliligtas, ayun ngang baptism ng Panginoong Jesus na tumutukoy sa kanyang suffering. Kaya nga po clarify niya na hindi baptism na gumagamit ng tubig ang tinutukoy niya, kundi bautismo na dinaanan ng Panginoon. Yung paghihirap niya mismo alang-alang sa atin. Kaya naman pag tinuloy po natin sa chapter 4 yung pagbabasa, ano po ang makikita natin? Yung suffering ni Kristo. Kasi yun po ang tinutukoy ni Pedro na bautismong nakapagliligtas. Sabi niya sa 1 Peter 4 verse 1, "Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap." So sa internal evidence, dun po sa letter ni Peter, makikita po natin na very strong ang evidence sa mga chapters before and after nung verse na pinag-uusapan natin, na ang tinutukoy ni Pedro na bautismong nakapagliligtas ay ang suffering ng Panginoong Jesus na binanggit din sa Gospels.
Balikan po natin yung verse at pag-usapan natin yung appeal na binabanggit doon. Ang sabi po, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience. Ano itong appeal na ito? Ganon din po yung clear conscience. Ipapaalala ko lang po sa inyo na itong bautismo na ito ay ang bautismo ng Panginoong Jesus. Yung paghihirap niya, yung kamatayan niya, yung pagtubos niya po sa atin sa pamamagitan ng dugo niya. Ngayon, may patunay po ba tayo na ang suffering ng Panginoon ang appeal natin sa Diyos for a good conscience? Meron po. Ang sabi po sa Hebrews 9 verse 14, just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Ang dugo po ng Panginoon ang naglilinis sa konsensya natin. Siya po yung appeal natin sa Diyos. Siya yung perfect sacrifice para sa mga kasalanan natin. Sa paanong paraan naman po nakakapagligtas ang bautismo ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng muli niyang pagkabuhay. Sabi dun sa verse, baptism now saves you through the resurrection of Jesus Christ. Kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon, hindi pa rin po tayo bayad sa mga kasalanan natin. Kung hindi siya muling nabuhay, hahatulan pa rin po tayo ng Diyos sa kapahamakan, kahit sumampalataya po tayo sa Kanya. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:17, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya, at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Dahil po sa resurrection ng Panginoon, nararanasan natin ang muling kapanganakan, yung new birth. Ang sabi po sa 1 Peter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Nasa same book po yan ang verse na pinag-uusapan natin. And kung paanong sa 1 Peter 1 verse 3 nararanasan natin ang new birth sa pamamagitan ng resurrection ng Panginoon, dun po sa 1 Peter 3:21 nararanasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan din ng resurrection ng Panginoon. Hindi po optional ang water baptism. Kung gagamitin niyo po ang magnanakaw na katabi ng Panginoon sa krus, agreed po hindi siya nagpabautismo pero nakapunta siya sa paraiso. Pero alam niyo po, naniniwala po ako na kung wala siya sa ganong sitwasyon na mamamatay na, magpapabautismo po yun. Actually, sa panahon po ng early church, very strange na sasabihin mong sumampalataya ka na sa Panginoon pero di ka pa magpapabaptize. Yung Ethiopian government official nga po, di ba, na nakausap ni Philip nung na-share na yung gospel sa kanya, ang sabi niya po kay Philip dun sa Acts 8 verse 36 to 37, habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Felipe sa kanya, maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, oo, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Ganyan po ka-close ang connection sa pagitan ng pagsampalataya sa Panginoon at pagpapabautismo. Yung Philippian jailer din po, dun sa Acts 16, nung gabi ding yun na narinig nila ang gospel, nagpabautismo din po silang family. So kung hindi ka pa nababautismohan, pero sumampalataya ka na sa Panginoon, anong dahilan? Kung hinihintay nyo po ang church outing, hindi po yan valid reason para ipagpaliban ang pagsunod nyo dun sa utos ng Panginoon tungkol dito. Tandaan nyo po, ang pagpapabautismo ay utos ng Panginoon. Hindi po suggestion, hindi option. Sana naging malinaw po sa inyo sa pag-aaral na ito na ang bautismo na tinutukoy sa 1 Peter 3 verse 21 ay talagang nakakapagligtas. Pero hindi po ito ang water baptism. Ito po ang paghihirap na dinanas ng Panginoon alang-alang sa ating mga makasalanan. Ang paghihirap niya po ang bautismong nakapagliligtas. Ang paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, yun lang po ang dahilan para ako ay makatayong malinis sa harap ng Diyos. Siya lang po ang nakapagliligtas. Pero dapat po tayong magpabautismo sa tubig, hindi para maligtas, kundi dahil utos po ito ng ating Panginoon at ipinapahayag natin na nakipag-isa na tayo sa Kanya. Subscribe for more content.